nakatuntong tayo sa palikak ng mga higante at mga bayani natin. So, hindi natin dapat itigil ito. Alam natin kung bakit tayo nandito. Alam ko kung bakit lahat tayo dito ng mga resource speakers ay nandito. At gumastos ng sarili, walang nagbabayad para sa atin. Alam ko kung bakit kayong lahat nandito at isa lang yun at yun ay ang pagmamahal natin sa bayan. Yung ginagawa natin ngayon na pagsalita, no? Yung sinabi ni Sir June kanina, ano ba naman yung boses ng isang tao? Yun ang gusto nilang paniwalaan sa atin na wala tayong kapangyarihan. Hindi nila alam, ito mga engot na ito, nag-aaral yata ng history. Ang kasaysayan, nasa kasaysayan, ang kapangyarihan ay nanggagaling sa taong bayan. Tayo ang nagbigay, tayo ang pwedeng bumawi. So, maraming salamat na itong mga nakaupo ngayon ay bibigyan natin ng leksyon kung sino tayo. Magpapakilala ulit tayo kung sino tayo at babawiin natin ang kapangyarihan na tayo mismo ang nagbigay. Maraming salamat, Dr. Padua. Yes, of course. Pasalamatan po natin ang SMNI News Channel representative. Nandito po sila ngayon sa ipinaka-inform. Thank you so much po for coming. And syempre, wow! She is 23 years old, 23 years, OFW in Japan. Master Chief Philippines semi-finalist. She is also a blogger, a transgender of UK. No other than. Please welcome Miss People's Talakit. Masyado na kayong abusado, pinagsalitaan niyo na ako kanina at pagkantayo ka ako, tapos pagsasalitain niyo na naman ako ngayon. Kaya isa lang naman ang sasabihin ko na huwag kayong magnanakaw. Yun lang, huwag kayong mag-a-addict. At mag-moisturizer kayo tuwing gabi. Para hindi 4 layers yung leeg nyo. Diba? Natuloy nga pang isang alta, dry naman yung skin mo. UPS. Wala sa foreign policy, hindi ko alam yung pinag-aagawang dagat na yan. Dahil mas dagat, hindi ko nakakot. Anong lasa? Basta alam ko lang, mahal ko kayo mga OFWs. Dati rin po akong, gaya ng kwento ko kanina, dati rin akong OFW, pero kasi kayo ligan, ako iligan. Overstay ako for 17 years. Diba? Ako na po mismo yung sumuko. Kakaharap sa akin ng immigration ng Tokyo, napagod sila. Isang araw, pumunta ako ng immigration, sabi ko, susuko na po ako. Sabi nila, bakit? 17 years din na po akong hinahanap. Hindi niyo ako makita. Sabi nilang gano'n, oh sige, salamat ng marami. Ngayon, magbigay ka ng date kung kailan mo gusto umuwi. Yun yung amnesty kasi yun sa Japan, na kapag sumuko ka, magbibigay ka ng date kung kailan mo gusto umuwi. So, 2 months po yung hiningi ko. Sabi ko, bakit naman 2 months? So, wala po akong naipon for 17 years. Kasi nagdroga po ako na nagdroga. Ganun po yung mangyayari. Sa loob ng 6 na taon, kapag nagdroga ka na nagdroga, wala kang magagawa sa Pilipinas. Yun ang experience ko eh. Yun ang experience ko sa buhay. For 7 years, suminghot ako ng suminghot. Suminghot sa lahat.
Walang magandang pumasok sa utak ko. Pati yung mga magulang ko, nakalimutan kong padala ng pera. Pero yung wine, bote ang inaagaw ko. Hindi wine glass. Sorry, kachipan yung wine glass naman. Saka ininom ko ng moe. Hindi yun po talaga. Once na nagda-drugs ka, ako based on my experience, pokpo kasi ako sa Japan. Karamihan ng mga naging customer ko, yung dating kasi ng ganda ko, hindi pang girlfriend, pang kabit. Pang mistress. Pang mistress. Tapos karamihan ng mga nanliligo sa akin, mga yakuza, mga mafia. So meron akong isang sinagot, naging boyfriend ko. Ano siya? Drug lord. Kaya siya yung sinagot ko, libre. Hindi na ako bumibili. Pero sa totoo lang po ha, walang mananalo sa droga. Walang panalo sa droga kundi yung pusher. May nagbibenta. Ana Amboy, hello! Yung presidente, kapag presidente ka, dapat hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang kasi minsan may natitira. Nakukuha na ng picture. Tapos kapag pictorial kayo, malalaman nyo yan eh. Malalaman nyo yan kasi hulas yung mukha. Yung parang lahat nahulog. Yung eyebag mo nandito lang, yung skin mo nandito lang. Tapos yung dito mo, nasa leeg na. Ganun yung mga walang tulog. Hindi isang ma-experience po ito ha. Pero kasi ako, ang amats ko, kapag nakaganyan ako, naglalagay ako ng moisturizer sa mukha. Tapos nagbababad ako sa bathtub. 24 hours. Kaya malambot ako eh. Tingnan nyo yung butod, matigas. Saka maitim yung tuhod. No comparison. Napagsalita tuloy ako. Diyos ko, pasensya po kayo kung nakakatulakit ako ng tao. Nagsasabi na naman po ako ng katotohanan ng tao. Pinagsalita niyo na naman kasi ako eh. Kaya sa ating mga OFWs na nandito po sa Hong Kong ngayon, yung lungkot, huwag yung indahin yan. Ako na 17 years. Laban lang. Laban. Tapos labanan din natin yung gobyerno kasi masyadong malaki yung itutulong niya sa bansa natin. Diba? Yes. Ay. Sarap na naging kondibara. Okay po, maraming salamat po sa pag-imbita sa amin dito sa Hong Kong. At doon po sa mga nagbibigay ng tsokolate, kung magbibigay po kayo, pwede pa rin naman. Tumaas na nga yung diabetes ko, kaya yung tsokolate pa rin yung binigay sa akin. Thank you kuya, huwag mo na akong tatawagin tuloy. Maraming salamat po. Noel Diaz, it's okay. Go. Restream guys. Reshare. Maraming salamat, People's Talakera. Kung tinatawa tayo ni People's Talakera, ngayon medyo seryoso tayo. Susunod natin na speaker, seryoso tayo. He is a lawyer and involved in various organizations. He obtained his law degree at the University of Santo Tomas in Manila. The Kingmaker, former spokesperson and Executive Secretary of the current administration, the Kingmaker, Attorney Victor Rodriguez. Maraming salamat at magandang hapon ko sa inyong lahat. Napakaraming mahuhusay na nagsalita before me, and I believe marami pa ang bibigay ng kanilang mensahe after me. And then I take this opportunity to thank the organizer, the CAPS Coalition, Transparency, Accountability, Peace, Security. At siyempre, wala tayo rito kung wala yung hakbang ng nagsusunod.
Ay,